Yo guys! What's up? And welcome back na naman dito! Sa aking channel. Okay? So today mga bossing, sasabihin natin, tuturo natin dito sa video ito kung anong build ang ginagawa ni Mr. Tabaco sa kanyang crossbow, mga bossing ko. Okay? Simulan natin mga boss kung ano ang gamit natin, anong set ang ginagamit natin ditong gears, no? Sa ngayon, naka full cloth tayo. Okay, since napakalakas po sa mana nito, lalo na kung gagamit po kayo ng AOE skill. Okay, pero since nakaano lang tayo, pag nagga-grind lang tayo like this one, no? Yung ginagawa natin, nagga-grind lang tayo. Naka-single targeting lang tayo, no? And then pili lang po yung mga skills na ginagamit natin sa AFK grinding. Okay? Then after that, mga boss, punta tayo dito sa weapon traits. Okay? Sa weapon traits, mga bossing ko, simula dito sa una hanggang pinakadulo, ang kinukuha lang po natin dito is yung hanggang range attack lamang po. So yan, kinuha natin yung dito sa covering fire, kinuha lang natin dito hanggang dito sa range attack. Dito naman kay explosive shot, hanggang dito lang po kay range attack. Okay, hindi natin kinuha to kasi hindi naman natin siya gagamitin for AFK grinding, pang monster, pang PvE. So, hanggang dito lamang kay range attack. Explosive, naman, blast, itong blue, hanggang dito lang kay range defense penetration, plus 8. Then dito naman kay prey spotted, ang nilagyan lang natin dito is range attack, plus 10. Kay altered crossbow, hanggang range attack lang din yan. Hanggang kay load special arrow, hanggang dito lang yan. Pero may sobra tayong 5 puntos, so nilagay na natin yan dito. Okay? Kung hindi pa ganito kadami yung ninyo, yung weapon trait points ninyo, kahit hanggang dito lang, kunin nyo lahat. Hanggang weapon, hanggang range attack lang. Yan, yung hanggang dito lang. Okay? Basta makuha nyo lang hanggang range attack, then good to go na yan, pang AFK grinding. Okay? Pag tayo naman is makikipag PvP, ito yung set natin dyan. Sa PvP. Okay? Kinukuha natin tong status effect dito kay load special arrow. Hanggang dito, pack, kulay dilaw. Pag kay altered crossbow naman, etong may critical. Tapos meron ditong always hit the target and have 100% chance to be critical. Napakatamis niyan, bossing, pag sinabay nyo tong dalawang to. Okay? And then prey spotted, hanggang dito lang nakuha natin dyan. Kasi kinukulang tayo sa Kay explosive blast naman, ito hanggang dito. Kay scatter shot, syempre, yung AOE niyan na merong status effect hit. Ayan up to 5 targets. Ayan yung tinutulak palayo yung kalaban. Dito naman kay covering fire, hanggang dito lang muna. Okay? Then syempre, pag nadagdagan yung points natin, sasagarin na natin yan dito. Yan, yung mga ganyan. Sagad-sagad na yan. Okay? Ito, lalagyan na rin natin to kasi range attack 10 yan eh. Sayang yan, bossing. Okay? Actually, ito, pwede natin tanggalin tong range penetration eh. Tapos lipat natin dito. Mas okay siya kasi range attack plus 10 yan. Bang! Plus 100. Oh. Okay? So, ganun siya. No? Yan yung pang PvP naman natin sa weapon traits. Okay? Balik natin sa pang PvE. Okay? Next naman natin dito is yung ability. Ano ba ang ginagamit nating ability? Anong plano? Dapat may plano, mga bossing ko. Sa akin, sa aking character, ang una-una kong pwedeng gamitin na class codex dito is yung Dark Lancer. Ito kasi yung pinakauna kong nabuo na talagang magagamit ko ng medyo matagal. Okay? So, pinali-level natin yan. Currently, nasa 349 na siya. Once na mag-level 80 lahat ito na yung tamang panahon upang tayo ay magpalit ng trick ability ng ability tag to vitality. Okay? Ang lalagay natin dyan is leech and greater recovery. Bakit? Okay? Kasi po, once na pinalitan natin yan ng leech and greater recovery, magiging Royal Knight na siya. At mataas na po ang level agad niyan. Nasa 300 plus na yan. Okay? Etong Royal Knight, kaya ito yung napili natin, pang higher level mobs, AFK grinding, napaka-effective po niya. Okay? Kesa gagawa ka ng Paladin, wala namang problema doon. Pero kasi pag gumawa ko ng Paladin, mababa na ulit ang level niyan. Oo. So pag nag-Royal Knight ako, mataas na level niya,
nasa 300 na agad. Makukuha natin agad tong defense power 50. Ayan din, konti na lang, makukuha na natin agad yung level 400 niya na endurance 18. So, ganun po ang transition. Kumbaga, nag-branch out tayo ng isang class codex na talagang magagamit natin daily sa AFK grinding. Okay? Next, once na mapalevel natin to, kung kayo ay may mga sekreta na, mas mainam. Kung wala pa, okay lang yon. Kasi, kunyari ito, napa-level 400 na rin natin to, napataas na natin na yung ano nito, yung kanyang, wait lang, isa pa, guys. Sa mga nagtatanong kung anong mas okay gamitin dito sa active, kung leech ba or quick heal, ganito lang po ang sagot natin dyan. Pag mahina pa ang inyong mga attack power and attack speed, much better kayo mag-quick heal na lang. Kasi mas mababa po yung cooldown yan. And then 450 HP. Tapos pag tinaas nyo pa yan, 600 na. Pag nag-advance siya. Pag nag-expert yan, 850. Tapos ang bilis lang ng cooldown. Okay din siya. Okay? Pag leech naman, boss, ito magandang ginagamit to pag medyo mabilis na attack speed ninyo. And then mataas yung inyong attack power. Okay? Pero nga lang, ang downside, mas matagal po yung kanyang cooldown. Okay? Pero mas prefer ko to kasi matindi yan. Kaya niyang punuin yung buhay ninyo kahit expert lang eh. Kayang pumuno ng buhay, what more kung maestro. Napaka-solid ng life absorb nito. Okay? So, ganon. Then, bakit greater recovery naman dito? Kasi yun, damage received decrease from the monster, 2%. Tumataas po yan once na nag-aano. Okay, 3% yan pag advance, pag expert, 4% dito. Makikita niyo yan. Okay? So, ganon. May path tayo na sinusunod, no? May mas maganda pa dito sa ginagawa natin, pero ito yung aking path. Pwede nyo pong gayahin. Okay? So, yan. Nandito na tayo ngayon kay Royal Knight. And after that, kunyari, mapa-level 80 ko na tong mga ability tag na to, no? So, mataas na level niyan, boss. Click naman tayo ng iba, no? That's the right time na pwede tayong mag-hunter. Okay? Kasi napaka-importante nun po ng hunter, eh. Hunter ng class codex na hunter sa lahat po ng weapon na ginagamit ninyo. Okay? Pero pwede rin kung wala pa akong sekreta, baka mag-striker muna ako. Ang gagawin ko lang dyan, magpapalit lang ako ng spell. Papalitan ko lang po yung defense niyan ng ability tag natin. Tapos palitan mo ng spell, may striker ka na. Napaka-solid din po ng striker sa crossbow. Okay? Pwede nyo itong ipang AFK grind. Yes, pwede naman. Lalo na kung mataas na yung ano ninyo, yung inyong mga defense power, kaya nyong tangkayin yung mga kalaban. Ang bilis mag-farm nito. Okay? Tapos lalapagan nyo pa ng ng tawag dito, AOE skills or even sa mga single target, no? Kung papalitan nyo ng single target in yung mga crossbow, napaka-solid din po ng striker. Pwede nyo rin po itong gamitin pang PvP. Okay? Alright. Okay? Pwede yun, boss ha? So, pag ito na pa-level nyo, ang dali na lang ng susunod, Royal Knight. Tas sobrang dali na lang din ng susunod, Striker. Yan ha. Ang maganda dito sa spell na pwede nyong gamitin, pagka kayo ay gagawa ng Striker build, punta tayo sa ability. Siyempre, Kalyon. No? Pwede kayong mag-Kalyon sa active. And then, yung skill, asan yung skill dito? Skill damage, okay. Power of Darkness sa passive. Pwede po yun, combination, no? Kasi yun yung napakadaling kunin eh. Kasi mura na lang to, mura na lang. May mas maganda pa dyan, kaso nga lang, medyo mahal na yan, no? Kaya, balik tayo dito. So, nakagawa na tayo ng no? Dark Lancer, Royal Knight, tapos na rin, Striker, okay na din, no? Kung magkakaroon kayo ng ng sekreta, banatan nyo na agad ng Hunter. Medyo matagal nga lang to kasi I'm sure wala pa tayong mataas na level ng Recon, which is yung sekreta, and then support. Okay? Ano bang magandang combination ng Recon, guys? Ano tayo sa ability? Sa Recon ang maganda diyan syempre sekreta. Sa active, sekretas talent. Okay? Sa passive naman, ang magandang gamitin diyan is honed weaponry for defense penetration. Yan, okay? Napaka-solid niyan, bossing. Pag yun yung ginamit ninyo. Pagdating naman dito sa support, ang magandang gamitin dyan sa active is Weapon of Darkness and Deliberate Attack. Yan, for accuracy 45. Madali lang to kunin kay Lamia Shaman. Napakamura na lang rin din neto sa next market kung bibili kayo. Okay? So, ganun yung build na, yung path ng build na gagawin natin. So, pag may hunter ka na,
madali ka na lang makapag-binom. Itong si Binom, pwede mo rin gamitin pang AFK, pang PvP, pwedeng-pwede. Okay, pang boss fight, pwedeng-pwede rin. No? Ang gagawin mo na lang dyan is enhance. Papalitan mo lang yung support ng enhance, meron ka ng Binom. Mataas na rin level niyan, guys, kasi nga mataas na level ng hunter nyo. Okay? Yan. Sa enhance naman, ang magandang gamitin dyan na combination, syempre, cutting strike pagdating sa active. Pagdating naman sa passive, si Fire Spirit. Critical hit damage. Okay? Yung binibigay ko sa inyong combination is yung kung ano yung madaling kunin na napaka-solid at sulit na sulit ipa-level. Okay? Pero syempre kung may budget kayo, Death Blow, my friend, napaka-solid po nito. Lightning Spirit, of course. Pero syempre, doon lang tayo sa yung madaling kunin, mura, ganyan, madaling i-build. Okay? So, ganon. So, eto yon. Pwede nyo gayahin yan, no? Yung ating path. Una, Dark Lancer. Pagka tapos na to, mataas na level, Royal Knight. After that, pwede kayong mag-striker. Okay? Pero pwede, kung meron na kayong sikreta, hunter na agad. Oo, hunter Binom na agad yan, bossing. Tapos ihuli nyo na to pang PvP. Pwede rin po kayong gumamit ng Slayer for PvP, mga bossing. Napaka-solid din. Asan na yung Slayer natin dyan? Ayan. Okay? Ang dali na lang netong kunin pag mataas na level ng Binom hunter ninyo. Okay? Ayan o. Papalitan nyo lang dyan. Wala, boss. Kukombinasyon mo na lang ng trick, recon, tsaka enhance. May Slayer ka na napaka-solid pang PvP. Okay? So, gano'n ang gagawin natin kay Tabako, mga bossing ko. Dire-diretso lang yan. Pagdating naman dito sa stat points, syempre, Dex Lock tayo dyan, mga boss. Wala nang iba. Dex Lock muna tayo dyan. Napaka-solid yan. Bakit Dex Lock? Accuracy, syempre sa Dex. Defense Penetration, EVA. Okay? Pagdating naman sa Lock, Endurance, Ignore, Defense Power, o Boss Match, ba't hindi Strength para sa range attack? Simple lang. Mas maganda po kasi, pag dito kasi ang dami yung pwedeng makuwang stats dyan. May accuracy which is napaka-importante lalo sa mga higher level mobs. EVA, syempre, defense penetration. Okay? Yung attack power, kunin nyo na lang sa weapon trait, sa weapon ninyo. Mga ganyan. Imprint, yes, pwede nyo kunin yan dyan. Dun, mahahatak naman yan, mahahatak. Okay? Tsaka sa mount ninyo, mahahatak naman yung attack power niyan. So dito sa strength, pinakamaganda lang dito, boss, range attack eh. Critical hit, kailangan nyo ng at least mga 500 critical hit para mas talagang pumasok lahat ng critical hit ninyo. Which is hindi siya applicable sa early, mga bossing ko. Alright? Pero maganda rin naman yung critical build. Yun nga lang medyo ano pa, hilaw, no, sa early. Okay? Tas bagweight, boss. Bakit? Pangit yan, bossing. Sa lock naman, napaka-solid din, endurance, ignore, and defense power, which is napaka-importante pag umakyat na ang inyong mga mapa na pinag-grindan, pinagme-main questan, pinagsa-side questan. Okay? Paano ka tatagal kung ang lambot mo? Okay, so ganito build natin, bossing. Ano pa bang nakalimutan natin? So tapos sa imprint, boss. Sa imprint, wala pa tayong maayos na imprint dito. Wala pa akong may babahagi. Pero kay Terenos imprint, pag kinlik mo yung eye, dito sa first 1 to 3 ng imprint ninyo, ang pinakamaganda dito na gamitin kung kayo ay magpi-PBE, syempre damage to monster increase. Okay? Yan. Critical hit damage siguro. Range attack. Yan ang importante nyong makuha dyan, bossing ko. Okay? Range attack sa first 1 to 3. Pagdating ng 4, ang hatawin nyo dito, boss, pwedeng accuracy. Okay? Pwedeng all damage. Pwedeng range defense penetration. Okay? Napaka-solid niyan. Pagdating sa dito sa sa pang-apat. Okay? Yung the next 3 ulit, iba na naman yan. Yun ulit yun. Kanain nyo agad ng range attack yan, bossing. Pagdating dito, yun ulit. All damage, either or, boss. Range accuracy, or ano. Basta iisa lang ang ninyo dyan, ha. Iisa lang ang pipiliin nyo para mas solid. Pwedeng all damage yan, boss. Pwedeng all damage, pwedeng range accuracy. Okay? Then the next 3, ganun ulit. Range attack, syempre, napaka-solid. Ang laki din kasi ng bigay ng nito, combat power. Okay, pagdating dito sa panghuli, ganun pa rin yan. All damage, pwede. Range accuracy, bahala na kayo dyan. Pagdating naman dito, kay Secretas Imprint, okay, first 1 to 3. Ang maganda dito, kung kayo magpi-PBE, syempre, damage received from monster. Okay? Huwag nyo nang kunin tong melee range magic defense. Parang hindi ko siya gusto. Parang feeling ko mag-focus na lang kayo dito. Kay damage received from monster, decrease. Mas masusulit nyo po ito. Pagdating naman sa pang-apat, guys, damage received decrease, napaka-solid. Damage received decrease. Ito lang talaga nakikita ko napaka-solid yan, bossing ko.
Oo, yan, oh, damage received decrease. Kasi ito, hindi siya specific, boss. Sa lahat yan. Damage received decrease yan. Sa lahat na yan. Overall. Ito kasi in PvP, so specific siya. So much better ito na lang. Okay, pero ang pinagkaiba lang niyan, hanggang 3% lang yung pwede nyo makuha dito. Dito kasi 4.5. Pero pang PvP lang. Okay, so mas much better ito na lang. Mas solid. Okay, pagdating naman dito kay Kalyon, yung first 1 to 3, syempre crossbow tayo. Maganda, mag-skill damage ka rin dito eh. Skill damage, yan, napaka-solid. Kahit ito na kunin nyo dyan, boss. Tapos pang-apat naman, syempre, attack speed, boss. Attack speed ka dyan, idol. Eh, no? O, di ba? Puro attack speed. Tapos yung mga 1 to 3, yan, skill damage ka lang ulit. Pati naman dito, mga bossing ko, syempre, defense power talaga to, pinakamaganda. Defense power ka na lang dyan. Pwede ka rin mag-range attack kung trip mo talagang solid yung kada banat mo. Pwede ka mag-range attack dito since naka-dex lock naman tayo. Range attack, pwede na yan. Hindi ko pa ito naayos eh. Wala pa tayong ano. Pagdating naman sa pang-apat, guys, pwede ka mag-accuracy dyan. No? Pwede ka mag-accuracy dyan. So, yun. Yun ang ating plano pa lang for today's video. Oo, medyo ano pa siya, no? Medyo hilaw pa yung character natin. Pero inuunti-unti natin yang i-build, no? Na maayos. Okay? So, ito yung part 1 ng ating crossbow build for today's video. Kung meron kayong mga suggestions, feel free to comment it on the comment section. Okay? Welcome po ako na tumanggap ng mga ng mga criticism, no? Ang mga ganyan. So yun lang for today's video. And sana nag-enjoy kayo dito sa video ito. And kita-kits tayo sa live natin, syempre. Gabi-gabi, mga bossing ko, nagla-live tayo dyan. Okay? So yun lang. So once again, this is Match TV. And see you in our next vlog. Peace out. Thank you very much. Bye-bye. GG's. Yee!